Magandang araw ho sa inyong lahat mga kapatid. JDB uli ang inyong abang lingkod. Mga kapatid, pag-usapan natin itong sagot po ni VP Sara or paliwanag ni Vice President Sara Duterte kung anong ginawa nila at para saan itong kanyang confidential funds. Okay? So, 'di ba alam naman po natin na itong si attorney or dating attorney Larry Gadon siya ang presidential advisor about the poverty alleviation, 'di ba? Siya yung advisor ng ating pangulo. So, ito naman pong si VP Sara, tila baga nag-usurp ng authority o ng trabaho. Anyway, ang katawiran naman po nila kasi diyan, wala namang merong monopoly na kahit na sinong mga politiko natin pagdating sa pagtulong, pagdating sa charity. Tama naman 'yun. Wala naman pong may monopoly, 'di ba? Kahit sino puwedeng tumulong. Pero pagdating po sa usapin ng mandato, 'di ba? Irespeto mo yung mayroong mandato para diyan. Oh, hindi yung gagayahin mo rin parang ang dating sasapawan mo, bida-bida kayo, 'di ba? Pagalingan. Mali 'yun. You were part of the same government. Kahit na praning ka, dapat isulong mo pa rin ang magandang imahe ng gobyerno kasi bahagi ka. Hindi yung magbibida-bida. Tapos pag tinignan mo yung tungkulin, wala. 'Di ba? Walang mandato, reserba lang. Oh, buti sana kung hindi nang-aaway, okey lang sana, eh. Eh, ang pambihira nang-aaway, eh. Oh, palaaway. Eto ngayon ang paliwanag po ni Inday, sabi niya, "The confidential funds we use is in relation to our work and national security." 'Yun, Office of the Vice President po 'yan, ha. Ta's hinawakan niya rin ang DepEd. Puro lahat ikino-connect sa national security. Hindi ho po puwedeng gano'n-gano'n lang 'yun, 'di ba, Argo? Oh, iko-connect lang sa ano, sa maisipan lang iko-connect-connect na lang, 'di ba? Sabihin ng, baka sabihin na rin po ng mga kababayan natin, mga mangingisda, mga magsasaka, 'di ba? Ng mga snatcher, ng mga mandurukot sa kalye, oh, ng mga durugista, yung ginagawa namin, lahat ng ginagawa namin may kinalaman sa national security. Hmm. Usapan dito is the mandate. Pero napagbigyan nga siya, makakuha ng pera para magamit nga po niya sa kanyang trip. Gusto niyang magdagdag ng trabaho, eh. 'Di ba? Sa education nga lang pagagandahin mo yung pagkasama-sama na minana ninyo na kalidad ng edukasyon mula sa panahon ng tatay niya. Oh, gusto pang dagdagan ng problema niya. 'Di ba, sa isa na nga lang dapat one at a time, 'di ba? Unless merong hidden agenda, gano'n ho talaga ang nangyayari. Pinakamasarap naman din kasing kanain ang confidential funds, aba naman. Eh, sa paniniwala po nila, eh, petics lang ang liquidation ng confidential funds. Hindi nila binasa ang batas at inunawa o kung binasa man, inignore at dahil po nakasanayan na corrupt din ang mga taga-COA, hindi pumapalag. 'Di ba? Ang confidential funds po ay subject ng full audit. Ang sabi nga po diyan ng taong may karanasan sa pag-liquidate, walang iba kundi ang kumpare nating si Senator Ping Lacson, magiging senador uli. Ah, Yaan, mga aliases na yan, dapat yan ay normal na ginagamit ng mga confi agents ng mga CA. Pero dapat meron kang listahan pa rin sino ang may-ari ng alias na yan, 'di ba? Kasi pag inaudit, pag sinabi pong audit at yan po ay trabaho rin, tungkulin nila yan na makikita nyo sa saligang batas natin na lahat po ng mga disbursement, kinakailangan, lahat ng mga ginastos ay subject po yan for public scrutiny. At sino po ba ang publiko? Tayo po, taong bayan ang publiko.
Sino po ba ang representante ng taong bayan? Ang Kongreso po ng Pilipinas. Ang mga mambabatas po natin na yung iba, lalo na ron sa Senado, ang dami po rong mambubutas ng upuan, 'di ba? Pero, naks ng putya, halos kalahating milyon ang sahod buwan-buwan. Lugi tayo, 'di ba? Tunganga lang dun sa Senado, walang pakinabang, 'di ba? Ang laki ng sahod. Oh. Kaya ang sabi niya, all the projects and programs of the Office of the Vice President target poverty alleviation. There is a direct correlation between poverty and national security. Nak ng putya. Alam niyo yung logic na subject sa college? Yung sinasabi na diyan, yung merong fallacy. For example, ito, bigyan ko kayo ng fallacy do sa logic. Yung nakakalala nun. A ruler has 12 inches. Okay? Is it true? A ruler has 12 inches. Dali, sagot. Oh, diba? True or false lang yan. Dali, sagot kayo. Walang sumasagot eh. Oh, again, a ruler, yung literal pong ruler, yung panukat, has 12 inches. Alright, may sumagot na. True. Ito naman. A king, yung hari, is a ruler. Is it true or false? Ah, dali, again, a king is a ruler. Ay, 'di ba sagot true, 'di ba? Ito nga yung conclusion, therefore a king has 12 inches, 'di ba? Conclusion is therefore a king has 12 inches. O tragis, dun sa first, ang pinag-uusapan ay yung literal pong panukat. Si panukat ang pinag-uusapan. Sa pangalawang pinag-uusapan po doon o tinutukoy ay yun pong leader. Okay? So papaano ngayon mangyayari na yung 'pag pinagsama mo yon, ang magiging conclusion mo, so ang hari ay merong 12 pulgada. Ang haba nun 'no. Ano yun, anong meron dun, daliri, buntot, bigote, 'di ba? Oh, gano'n ho, fallacy, yung sinasabi ni Sarah. Sabi niya, "So what we do is we want to target the areas where we put our projects so that we achieve peace and order." Target nga raw po nila is a poverty alleviation, 'di ba? Yung kanilang mga ano, yeah, universal particular subjects, right. Yan, tiba-tiba ano, 12 inches. So, 'pag sinabi ho nating poverty alleviation, trabaho po yaan ni Larry Gadon, 'di ba? Na i-identify yung mga lugar-lugar na 'to, ano yung nagiging problema nila, bakit laganap yung kahirapan do'n, ano yung kakulangan, and yung SWOT analysis, 'di ba, gagamitin niya 'yon ni Larry Gadon. Mr. President, yung strength po ng lugar na 'yon, marami pong mga tao doon na mga kabataan, na mga able-bodied, mga kayang magtrabaho. 'Di ba? Tapos yung, weakness nila, kulang po sila sa kasanayan, kulang po sila sa aral kasi. So anong gagawin ngayon? Ano ngang ibalik mo sa eskuwelahan niya ni Sarah, 'di ba? Anong kailangang gawin? 'Di ba, si SWOT, puntahan mo yung, opportunities. Anong gagawin natin dito? Ano ba yung opportunities sa kanila? Well, ang gagawin natin dito sa kanila ay tignan natin ano yung mga malapit na pwede nilang mapasukan ng trabaho, sapagkat ang mga manggagawa hindi natin dapat ilayo sa pamilya, 'di ba? Tignan, "Uy, may factory dito ng ano, gawaan ng motorsiklo. May factory dito, gawaan ng mga sasakyan, ang dami pala, parang Banawe." Oh, "Uy, maraming mga residente dito, maraming mga ano, mga matatakaw, maraming matataba, tapos yung tirahan nila mga mapepera naman kahit na masabing hirap yung lugar nila." Oo. So anong gagawin natin dito? Eto na, i-training po natin sila. Dalhin natin yung TESDA sa kanila. Itulungan natin sila sa pagmemekaniko.
no, small engine. Oh, tapos do'n sa ano, sa automotive naman. Tapos yung, food, yung, pagkain, mga food processing, mga ganyan, tocino, longganisa para sa mga nanay, 'di ba? Para meron silang pinagkakakitaan. Oh, pagdating naman dun sa tea, ano yung tea? Threat. Oh, ano yung mga ano, yung mga bantaron para sa kanila, issues dun sa lugar nila, ganito yung malapusali yung lugar nila, tirahan nila nandiyan yung parang kanal, baka magkakasakit yung mga tao. Linisin natin 'yan. Lahat 'yun because you have to convert, 'di ba? Kung ano yung available resources, yung weaknesses nila importante 'yan, i-convert mo into positive, gano'n para maging productive sila. 'Yan ang trabaho ni Larry Gadon. Oh, etong si ano, etong si kay Sara naman ang labo. Unang-una hindi na nga siya trabaho 'yoon, 'di ba? Hindi na nga niya trabaho yung pakialaman niyang poverty alleviation na 'yan, sapagkat there is something that she has to alleviate, 'di ba? Kundi ang tanggapan po ng edukasyon, yung napakababang kalidad ng edukasyon kaya nga nabigyan siya ni PBBM ng ultimatum, 'di ba? January 2024 nang sabihan sila na focus kayo sa inyong trabaho, produce numbers. Oh, 'yun. Oh, kaya lang talagang pasaway, ni-rally namin. Nung ni-rally namin May 17. Oh, hindi pa rin nila talaga ma-produce, 'di pa rin talaga ma-improve. Nagkaroon pa ng, lumabas na resulta na naman ng bagong assessment. Nako, siyempre 'di masaya ang pangulo. Sabi ng pangulo, "I don't see any, problem with Bibi Sara, handling the Department of Education. Wala naman kaming nakikitang, problema." Di sabi namin, "Mr. President, kami may nakikitang problema sa'yo. Bakit ka nagbubulag-bulagan?" 'Di ba? 'Yun ang mensahe namin nung rally namin. Hindi naman si Sara ni-rally namin dun, eh. Twinist lang namin pero ni-rally namin ang pangulo dun. Ano nangyari, 'di ba? 30 days and 1 day yata 'yun, oo, 'di ba? Nag-file na siya ng kanyang resignation. Pero ang sabi niya, "Nagpunta ako sa tanggapan ng pangulo, andun siya, nagkikita kami, sinubmit ko, I tend my resignation." 'Di ba? Ibig sabihin po ng tend, alaga. Inalagaan ko yung resignation ko, yung pagbibitiw ko. Dapat dun, I tendered my resignation. 'Di ba? So ibig sabihin, why you tender your resignation? Because you were asked to do so or you were compelled to do so, right? Oh, dapat kasi sinabi niya, "Kusa po akong nagbitiw." 'Di ba? She was honest enough at the time. Hmm. So, another thing na naman po ito na ipaliliwanag niya 'to sa oras na ng impeachment trial niya sa Senado. Ipakokonekta ito sa kanya. Ang tanong, sino kayang USEC, 'di ba? Sino kayang, ASEC ang magko-connect nito? Tulungan na natin. Sasabihin nila diyan, "Your honors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 until 24." Kaya po namin 'yan nasabi na ganito na may connection kasi po kapagka meron pong mga banta, hindi po natin magagawa yung mga programa ng OVP. Ano 'yun? Tree planting, libreng sakay, 'di ba? Kailangan pong panindigan ni Sara 'yan. 'Di ba kailangang panindigan ni Sara 'yan kung ano ang sinabi niya sa harapan nila Riza Ontiveros because that was the first answers that she provided. Oh, that was the first time she was asked about that formally. Yan yung sagot niya, hindi niya po puwedeng baguhin 'yan, 'di ba? Unless she requested na erase, erase, erase. Nagkamali ako ng sagot, wala hong gano'n. Maniwala kayo sa'kin, ibabalik at ibabalik sa kanya 'yan, 'di ba? Yung, yung sa pagninegosyo, yung sarap-sarap. Hindi ko alam kung ano yung sarap-sarap, eh, na trip nila. Tragis pinang-ayuda, confidential funds, then poverty alleviation, iko-connect doon, tapos inaatake ninyo ang mga ayuda ng gobyerno. Ngayon nga lang nararamdaman ng mga taong bayan, yung mga kapos ang kita, 'di ba, na
meron palang pera kahit papaano maibibigay ang gobyerno sa amin, kahit na paisahan, oo. Kaya lang yung mga korap na mga kongresista lalo na at mga senador, ginagamit 'yan pang vote buying o kaya pampa-ano ho, pampalubag-loob, 'no, pangregalo dun sa mga supporters nila noon. Tapos yung mga hirap sa buhay na mga dapat makatanggap, dahil hindi sila yung binoto, magdusa kayo. Masilaw kayo, pumanig kayo sa'min, next time na may bigayan, kayo naman, 'di ba? Pero importante po rito, nakakarating po sa mga tao naman 'yon, 'di ba? Pambihira si Sarah. Mabuti pa kasi yung mga ayuda natin kasi 'yun china-channel nila sa DSWD, 'di ba? Eto, talagang lahat, 'di ba, gustong gawin ng OVP ni Sarah, lahat ng trabaho niyo. Kulang na lang nga pati trabahong DFA, hindi mukha ngang gano'n, pati trabahong DFA, 'di ba? May mga courtesy visits din sa kanya, eh. Parang as if naman may bearing kung ano yung mapagkakasunduan nila doon ng mga foreign dignitaries na pumupunta sa kanya. So, going back, napakalabo ho na ikokonekta nila etong, confidential funds diyan sa poverty alleviation, 'di ba? Para lamang simply to justify na hindi po dapat siyang ma-impeach. Talaga lang, ha, 'di ba? Excuse me. Oh, sabi nga rito, si VP Sara ba si Mary Grace? House Blue Ribbon Panel details plunder case in confidential funds misuse. The House Committee on Good Government, blah, 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 Chua, pinag-uusapan po rito is the 612.5 million in confidential funds under Vice President Sara Duterte's leadership daw po dyan sa OVP at sa DepEd. Okay, so ito na ngayon yung mga hinighlight nila kasama rin si Congresswoman Beatrix Luistro. Hmm. Teka nga. Ay, teka. Ops, ito. Para napapalaki natin. Sabi rito, mahigit kalahating bilyong piso. Ilang classrooms ang sana napagawa? Ayan, isa pang problema yan. Diba? Bakit binabahaan din ang budget ng DepEd? Kasi hindi naman nila nagagamit eh. Bakit bibigyan mo pa? 'Di ba? Pero para sa akin po to be honest with you, sa ngayon sa ngayon because this is under a different leadership, eh, gamitin muna nila yung mga budget nilang available. Ngayon, pagka kinapos sila ng budget, kasi may problema po rito sa kung bakit nagkakaletse-letse yung mga ganyan. May kasalanan din po dyan yung mga nasa grounds eh. Yung mga dire-direktor, yung mga ganyan. Yan yung mga nandyan yung mga kurap. Nandyan yung mga malalakas mangurap sa mga contractors. Plus haluan pa ng politiko, lintik na biding-bidingan. Anyway, going back, sabi rito, mahigit kalahating bilyong piso, ilang classrooms na sana ang napagawa. Ilang libro at laptops ang nabili gamit ang perang ito. Ilang feeding programs ang maaaring naisagawa. Sabi ni Luistro. Yan. Legal and legislative consequences. The committee recommended pursuing charges under Anti-Plunder Act, which imposes penalties na habang buhay na pagkakakulong. Kapag unang kaso mo ito, ikaw po ay pwedeng makulong ng 20 anyos lamang. Pero kung ikaw po ay paulit-ulit, o sabihin natin matigas ang ulo mo, tirador ka talaga, recidivist, then papataw po sa iyo ang maximum penalty. No? And perpetual disqualification from public office. So kung mag-resign man si Sara prior to pag to um, Senate convening as the impeachment court, then katulad ng ibang ginawa ng mga na-impeach, kasi nagkaroon tayo ng mga impeachment, kung doon nagkakamali doon, isa ang completed kay Corona, tapos etong kay ERAP, it was abandoned by the prosecution team at nag-EDSA-EDSA. Tapos eto naman pong iba ay nagsipag-resign pagkatapos formally, symbolically, akusahan ng Kongreso. Tapos hindi na nila hinintay na mag-convene ang
Senado bilang impeachment courts. Okay? Pero dito po siya madidisgrasya. Perpetual disqualification. Mabagal man po ang sistema ng batas natin, ang paghuhukom. Pero ang tanong, boboto ka ba ng may akusasyon laban sa kanya bilang isang mandarambong ng kaban ng bayan? Sobra na hong kabobohan yun pag ang sagot ay yes. Tapos maghahanap kayo ng pag-unlad ng bayan natin, 'di ba? Pangungunsinti 'yan. Dapat diyan ay hayaan niyo munang matapos ang kaso at dapat dapat meron tayong special court para sa mga kaso ng pandarambong. Mabilisan lang, 2 months, 3 months lang, tapos na dapat ang kaso. Kasi ang mga ebidensya nandiyan nakalatag na, 'di ba? Ngayon sabi two impeachment complaints, well actually three na nga have already been filed against VP Sara on grounds of plunder, betrayal of public trust, and constitutional violations. Call for accountability, Luistro concluded with a call for action. Ang mali po ay ang tumahimik at magsawalang kibo. Bayan, yan po yung totoo. Yun po yung pagkakamali natin dyan. Ang sabi nga ni Albert Einstein, the world is a dangerous place, not because of those who do evil, but because of those who look on and do nothing. Sabi raw ni Alberto, ang mundo raw po ay mapanganib na lugar. Hindi dahil po sa mga walang hiya, hindi dahil po sa mga masasamang loob. Bagkus dahil daw po doon sa mga konsentidor. Yun, sabi ni Alberto. The committee pledged to endorse its findings to the Department of Justice and propose reforms to enhance oversight on confidential funds. Let the chips fall where they may, sabi ni Luestro. At pa, ang perang ito ay hindi kanya. Tama, di ba? Yung sinasabi rin ni Bongo. Oh, hindi po niya pera yan, hindi po natin pera yan. Balik po natin yan sa taong bayan. He's right, di ba? He was right. Sa pamamagitan ng mga serbisyo. Yan. Ito ay pera ng taong bayan, ngunit ang bawat piso ay ginamit sa maling paraan, sabi ni Luistro. Na may layuning magkamal ng yaman. Naku, patay ka Sara. Di ba? Mabigat na akusasyon. Parang sinasabi ni Luistro, ninenok mo yung pera para sa pansariling interes. Kasi kung hindi naman, di sana pinagtanggol na ni Sara yung sarili niya. Hindi ba tama? Di ba tama? Sabi, the inquiry revealed unprecedented allocations of 500 million to the OVP and 112 million to DepEd between 2022 and 2023. This marked the first time DepEd received confidential funds despite its lack of mandate requiring such allocation. Kaya hindi po sinasagot ng maayos sa pagdinig kasi wala pong maipaliliwanag na maayos. Wala ka nang mandato. Ang iyong opisina wala ring mandato para sa pag-handle ng mga peace and order issues na 'yan. 'Di ba? Oh. Hindi rin po sapat na dahilan na ang ating pangulo ay inappoint si Sara bilang pangalawa sa kanya doon po sa NTF-ELCAC. Hindi po sapat na justification 'yan sapagkat bilang bahagi po ng ELCAC ay ang pondong sarili po, may sariling pondo ang ELCAC na dapat na ginagamit sa mga trabaho ng ELCAC o may kinalaman sa trabaho ng ELCAC, yung NTF. 'Di ba? Kaya nga po tinigilan na ng mga alipores niya ang kasasabi niya na, "Bakit? Si Sara, meron ka kaya ng may tungkuling gawin 'yan." Kasi ano siya, unang-una trip niya mag-DND secretary. Pangalawa, nilagay siya ni BBM, pangalawa sa kanya doon sa ELCAC. Ang ELCAC ay nagha-handle ng mga bagay na may kinalaman sa mga insurgents, mga insurhensya rin sa bansa natin. Kaya dapat merong pondo siya. Hiwalay. Hiwalay, gano'n ba 'yun? 'Di ba? Hindi puwedeng hiwalay ang pondo noon. Now, first time lamang po nagkaroon ng confi funds ang DepEd. Sumabit pa? Ay my God. Now, the committee highlighted that these funds were systematically misused through fabricated documents,
falsified receipts, and questionable certifications. Bakit po naging ganito yung kanilang mga findings dito? It is not because ang PSA ay nagsabing yung mga pangalan na yang 1,333 yata yun na mga nakapangalan doon ay walang birth records. Si Mary Grace Piatos ay walang birth records. It's not because of that. Okay, not because of that. May nakita sila na iba pang mga dokumento na dapat naisumite katulad nung sinasabi po ni paring Ping Lacson na etong mga perang ito na-receive yung sinasabing falsified receipts na yan ay may nabuwing ako. Sinasabi ng falsified receipts na yan ay ginamit o pinirmahan ng mga CA ninyo, no? Hindi cash advance, confi agents, mga tiktik nila, ng mga marites nila. Eh, dapat meron ka din namang isang logbook na sinasabi nga ng guidelines mismo, 'di ba? Na dapat meron ka pa ring isang lagayan ng mga pangalan para na-identify sino-sino ang mga damuho na tumanggap ng confidential funds, ng mga payments oh, for information, yung purchase of information. Sino-sino yung mga yan? Oh, 'di ba? Tapos yung questionable certification na inisyu ng DND na successful yung aming isinagawa na tawag dito na youth summit. Pero sabi nila, hindi namin alam na ganyan ang gagawin nila. Kung alam lang namin na yung aming certification na ito'y successful na nakandak, ay gagamitin nila pang justify ng paggastos nila ng CF nila na hindi naman kami binabaan, hindi naman kami ginamitan. Oh, 'di ba? Ang ginawa lang naman kasi po ng AFP nakipag-coordinate sa DepEd. Okay? Nakipag-coordinate. Ang ginawa naman po ngayon ng DepEd, pumapel na gumastos daw sila roon ng confidential funds kasi para masiguro na yung pagdadausan ng camping ng mga kabataan ng Youth Summit, hindi naman camping, ng Youth Summit nila ay siguradong walang mga kalabang mga NFAs. Ayos. 'Di ba? Hindi mapapahamak. Putragis, mga sundalo yung nagkakandak niyan, sila yung mga magbabantay doon sa mga kabataan. Ano ang papel ninyo roon? Eh, yang mga yan may sarili rin po yang intel. Mas expert pa kaysa sa mga hawak ni Sarah. Ang tanong, sino nag-training? Saan nanggaling yung mga tiktik ni Sarah? 'Di ba? Na ginamit kuno nila doon sa mga youth summit na 'yan. Oh. At saka bakit wala po silang naipo-produce na mga dokumento? 'Di ba? Ito yung sinasabi dito, documents bearing the name Mary Grace Piatos, an individual untraceable. Kasi nga ito ay code name. Pero sino ang may-ari ng code name? 'Yun ang hindi po nila naipo-produce. Another thing na ginawa pa nila rito, mga kapatid, ito pong kailangan po nabibigyan nila ng mga dokumento ay ang mga binabanggit doon sa guidelines na merong tinatawag po na oversight powers. Yung mga tao, mga opisina na may karapatan base sa guidelines na magbusisi ng confidential information. Sino yon? Ang Pangulo ng Pilipinas, ang Speaker of the House, si Martin, and then etong si Senate President. Pero nung naghihiring na po ang Kongreso, bakit kinailangan pang manghingi via jusis tecum or jusis take home? Kung ika nga, para madali lang tandaan. 'Di ba? Yung isa kasi jusis ad testificandum ang ino-order nila para mag-testify yung papupuntahin nilang tao.
Pag dokumento is jusis ad take home, kaya gano'n. Okay? So, humingi pa sila sa COA. Ang respond po diyan ni Sarah, ang kanyang response ay, "Hindi nga namin alam kung paano ibinigay ng COA yung mga acknowledgement receipts, mga dokumento diyan po sa, house." Dapat po ang sagot niya, "Ba't pa kayo nanghihingi? Pa-Jesus-Jesus Justicum pa kayo, binigyan namin kayo ng kopya. Nag-liquidate kami sa kanila, binigyan namin kayo ng kopya. Ano hinihingian niyo 'yan? Yung binigay namin, yun ang ilabas niyo." 'Di ba dapat gano'n po? Oh, kasi obligasyon nila bigyan po ang Kongreso, si Speaker Martin, bigyan. Si Senate President, si PBBM bigyan. Wala, eh. Yun ang problema nila, eh. Siyempre hindi po 'yan kayang unawain ng mga DDS, pero 'yan po yung katotohanan. At siyempre rin po, dahil po diyan, galit na po sila ngayon diyan po kay Senator kay paring Senator Ping Lacson, 'di ba? Kasi ang linaw-linaw ng paliwanag niya rito, Kung paano nililiquidate ito yung yung procedure. halimbawa sa law enforcement, nagaling ako sa PNP, okay, sa armed forces, yung isa pang intelligence agencies natin. Pagkapag gagastusin mo yung intelligence fund, ang pinaka-liquidating instrument yan, sa abot na aking nalalaman, magsasabit ka ng intelligence project na kung saan nakadetalye doon yung pagkakagastusan. Dangan nga lang, sealed envelope yan, eh. Dahil nga baka kasi yung confidentiality noong yung nature ng pag-disburse mo ng pondo. Okay, tanong ngayon, Senator Ping, paring Ping. Yung sealed envelope na yan, di ba pwedeng buksan? Siyempre mabubuksan yan, 'di ba? Nung nag-o-audit. Nung auditor. Nasaan ang auditor? Taga-COA. Bakit kailangang may kopya rin na bigyan ng kopya etong mga iba na merong oversight powers? Yung bang may oversight powers, makakapag-double check ba yan kung hindi nila pwedeng buksan yang sealed envelope? Siyempre pwede nilang buksan para nga masiguro nila, 'di ba? Check and balance po ang prinsipyong ginamit doon. Hindi po ibig sabihin ginawa yung guidelines na yan laban kay Sara, hindi po. 2015 pa po 'yun. -01, yung joint circular na 'yun. Wala pang Sara Duterte nun sa national politics. Meron na nun. Ang ginagamit nga dyan, puro mga code o kaya aliases. Kaya Mary Grace Piatos. Pero, yan, yung mga DDS hanggang dun lang yan. Yung ginagamit nga dyan ay mga code names. Mga aliases. Hanggang dyan lang po ang putol ng mga DDS. Pero may karugtong po. Ganyo ha, may karugtong yun. Mga code o kaya aliases. Kaya Mary Grace Piatos. Pero meron ding paper trail yun pagka inaudit na kung saan sino ba tong alias Joe, alias Pedro, sino yan? Meron ding nakapalob na ganyan. At kung hindi approve yung intelligence project na sinabit ng isang intelligence unit o intelligence agency, hindi valid, hindi pwedeng mag-release ng intelligence fund. Tapos pag na-declassify na yan, halimbawa, accomplished na yung mission, nagkaroon na ng successful operation o kaya for some reason, negative yung operation, ano na yan, subject to audit na yan, pwedeng special audit, pwedeng kung may nasilip yung COA, pwedeng yung tinatawag nilang fraud audit, dahil meron na sila nakitang fraudulent na mga releases. At saka yung regular audit. May mga prosesong sinusunod. Ngayon, sino ba talaga yung may mandate para mag-audit? Maliwanag, yung Commission on Audit. Pero sabi nyo nga kanina, Ali, saka Patpi, di ba, merong oversight function ang Kongreso, both houses. At katunayan, meron ngang meron ngang circular o merong umiiral na batas na kung saan quarterly dapat nagre-report lahat ng agencies na gumagamit ng pondo sa both houses of Congress kasi in the exercise of
their oversight functions o mandate nila, kailangan makita nila paano, ano nangyari doon sa ipinasa nila na national budget o GAA. Oh, okay. Isa pa yan, tungkol dyan po sa Okay. So maliwanag. Ang tanong, nagre-report ba sila every 3 months? Di ba? Oo. Siyempre, yung dun sa DepEd, ang tanong, nagre-report ba sila? Kasi yung sa 125, dun sa OVP, walang report-report na yon kasi fourth quarter yun ni-release eh. Ang nakakatawa lang kasi doon, bakit may mga liquidation, may mga ano raw, may mga acknowledgement receipts na wala pang nire-release na pondo ng CF, ni petsa na. Ay nako, yun yung pinunan ni Rods Gutierrez eh. 'Di ba? Ni Congressman Rods Gutierrez. Anyway, so balikan natin 'to. Sabi nito, rapid fund disbursement. The OVP disbursed 125 million in just 11 days. Yan. While DepEd reported geographically impossible disbursements of the same day across distant locations. Hala. Ang SDO ng DepEd ay parang marunong mag-teleport. Nag-disburse ng pera mula Apari hanggang Sulu sa iisang araw. Wow! Paano ho nangyari yun? Di ba? So ibig sabihin, winidraw nila yung pera dito. Hindi ho kaya posible ho nangyari dito, withdraw deposit sa sariling account. Tama? Tapos, the same day, pinadala rin bank transfer din kaya, ganun. Yun lang ho kasi talaga ang uubra doon. O kaya naman, isa pang ano rito, merong mga merong mga special disbursing officer pero alam ko isa lang 'yan eh. So ito hong special disbursing officer ng DepEd, ang ginawa po pagkagapunta po ng Apari, 'di ba? Nilibot na yung iba't ibang lugar ng DepEd. Ng buhay pa. Imposible rin ho yung mangyari sa loob lang ng isang araw. O baka naman ho kasi sa reporting lang talaga nakalagay na sa loob ng isang araw, pinadala rito, pinadala rito, pinadala rito, pinadala rito. This is to show how efficient ang mga tao ni Sara magtrabaho. Ayos. Eto na nga lang 125 million. 'Di ba? Sabi ko nga wala naman akong problema dyan. Bakit 11 days lang yan nagamit? Okay lang po yan. Walang problema dyan. Ang problema lang rito pala, yung yung mga pinaggamitan sila tree planting. Yan yun eh. Tapos nagkatuklas-tuklasan, pati pala DepEd. Nako, may kalokohan rin. Fabricated certifications, and signed under oath by VP Sara, attested on lawful use of funds, but were found to rely on falsified reports. Patay ka, Sara. So, ibig sabihin, pinirmahan niya, alam niya kung ano yung kanyang ginagawa. Abogada siya. 'Di ba? Matatagal niya ng mga tauhan yan sa Davao City pa. Hindi siya lolokohin ng mga yan. 'Di ba? Tapos ang sabi niya, hindi ko pa naman nakita yung mga ARs na yan. Wow. Hanep. Unexplained expenses, 53 million was reportedly spent on safe houses without supporting evidences. Kahit na po may pruweba na ginamit yan sa mga safe houses, dapat po may mga kopya po yan ng mga ng mga official receipts sapagkat po ito hong confidential funds na to na subject sa full audit, and when we say full audit, dapat po si auditor hindi po gagamit ng bolang kristal. 'Di ba? Na maglalagay diyan ng baby, bobo, putragis, bahala na raw tayo. Hanapin natin ang detalye kung saan po pinatira, saan po yung mga safe houses na yan. Hindi po dapat manghula ang auditor. Dapat, pag tinignan niya, 53 million. Okay, ginamit sa safe houses. Hindi naman niya po hahanapin sino yung pinatira dun eh. Hahanapin lang ni auditor saan ito matatagpuan. O baka naman ngayon po in the making pa. 'Di ba? Baka in the making pa yung safe houses documents. Pati ba naman safe house sa inyong report sa inyong liquidation sa CA? Kinonfidential nyo pa rin? Oh my God! So, hindi naman po kaya kaya they took literally the term confidential
'Di ba? Per se. At 'pag confidential lahat, everything about the confidential funds is confidential. Eto pa, impact on public trust. Luis underscored the broader implication of the scandal, noting that the misuse of over 612 million deprived public school students and teachers of vital resources. Diba? Loko tong mga to eh. Sila pa yung sila pa yung masyadong iyakin. So, ngayon, sa mga yan po, 'di ba? Ano ho ang depensa nila? Wala. Inamin pa nga ng mga alagad ni Sarah. Kaya nauwi po tayo roon sa drama. Eh, nakita niyo lang itsura ni Sarah nung nandun, nung bago bago bumigay si Gina Acosta. Nakakaawa yung matanda talaga. Ako naniniwala ako walang alam na sabi kasi ni Gina Acosta na iba yung confidential funds. Well, he points here, sinabi niya iba yung aware siya sa confidential funds. They have used confidential funds in Davao City. Tapos iba ang confidential funds dito sa national, dito sa OVP. Bakit po magkakaiba 'yun, 'di ba? O baka naman kasi may kakaibang ginagawa ngayon. O na-withdraw niya yung pera, na-cash out, tapos inutos ni Sarah ibigay mo do'n sa chief security natin. Sus Mariosep, biruin mo 125 million. Nakakaawa po si Gina Acosta, makukulong si Gina Acosta. Posible ho siyang makulong ng habang-buhay din. Because that's plunder, 'di ba? Kasi hindi man po nila ito binulsa na sabihin mo para sa kanilang kapakinabangan, pero ano ang nangyari dun sa pera, 'di ba? Yung misappropriation nito, dun magfo-fall yan, eh. Isipin mo 'no, 'di ka na nga nagkamalang yaman doon, nakulong ka pa, makalusot ka man doon sa plunder, babagsak ka naman doon sa sa Anti-Graft and Corrupt Practices Law. Wala ka ring kawala. So, dahil meron siyang amo, ang pinaka-perfect way lang po talaga niyang magawa is to cooperate with the authorities. Nag-iimbestiga nito, 'di ba? Kaya dinaan na tayo sa pa-victim na nangyari kay Zuleika. Tapos hindi naman umubra. Putragis gano'n-gano'n lang, eh, 'no? Sino ba naman naalala ko si Zuleika Lopez, eh, si attorney, 'no, cute-cute pa naman nun. Papaanong mangyayari po? Ano ibig sabihin, ano ho ang national significance ni Zuleika, 'di ba? Ano, eh, mala Cory Aquino, mala Apo Lakay na makakapag-draw ng public outrage at lalabas pupunta sa kalye. Ay yung mga nagpuntahan doon sa EDSA People Power nila, 'di ba, nung, latter part ng, November, lang yan binigyan nila ng pang-shopping, oh, ayun. Nung wala ng pang-shopping kasi 500, 'di ba, ninakaw pa nung mga organizer yung 300, no, tapos eto namang si Maui nagyayabang, yung Maui yung bakla, 600,000 pesos daw ang ginastos niya diyan sa rally na yan. Wow! Ang yaman! Yumaman si akla, ah. Ay naku, Mimal Mauer ba? Ay naku. Oh, iniwanan na rin yung mga nagra-rally ron at nag-Japan-Japan na ngayon, 'di ba? Hindi, umiwas lang yun sa demanda. Kasi nga 'di ba, ipatatawag na sila sa Senado. Tapos may kaso na sila, ako patay. Yari sila. Okay, so iwan na po natin ito. Kaya ang tanong po dito ay, ngayon ninyo sabihin na kasi kayo ring mga yung mga DDS din, eh, mga enablers nila, eh. Hindi rin naman kayang ipaliwanag 'yan, eh. Kasi unang-una, ang dapat magpaliwanag dito ng buong ayos ang Vice President natin, yung kanyang mga opisyales. Eh, naknamputya nung tinanong na ron sina Fajardo, tinanong yung isa pa, yung lalaki, 'di ba? Sila Gina Acosta, sila Zuleika Lopez. Eh, lahat sila, eh, nilalaglag nila si Sara, eh, na, literal na kulang na lang sabihin, "Eh, inutusan kasi kami, inutusan kasi ikaw, eh." O 'di ikaw tatanggi mo 'yan, "Uy, wala akong alam diyan, pero tumatanggi ba?" Sabi nga po ni NBI director, sabi niya
Your silence, 'di ba, condemns you. Oo. Ngayon pagdating po ng sana umusad yang impeachment na yan, maging totoo, eh, gawin pa rin kaya yan ni Sara? Hindi pa rin kaya siya iimik, 'di ba?